Ako ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Pero pinalitan ako sa pagsilang ng isang yaya. Pagbalik ko, ginawa ko ang lahat para palihim na tulungan ang pamilya Reyes. Pinasikat ko sila at pinayaman. Ibinaba ko ang sarili ko sa alikabok para lang makakuha ng kahit kaunting pagmamahal ng pamilya. Ngunit ang ibinigay sa akin ng pamilya Reyes ay mga posas, ay bilangguan, ay 5 napakalamig na taglamig. Vivian, nandito na ang pamilya mo para iuwi ka. Hindi ba ako nagpadala ng damit sa iyo? Hindi mo isinuot. Para kanino ka nagpapakaawa? Damit? Wala akong natanggap na damit. Kinakausap kita. Oo, nakulong ka saglit. Wala namang umapi sa iyo. Bakit ang hinahina mo ngayon? Tumayo ka na. Bumalik si Julian. Anong pasalubong ang dala mo sa akin? Eto, Salamat, Julian. Umupo ka, Julian. Pagod ka sa trabaho ngayon. Harap ka. Masahihin ko balikat mo. siye. Masaya ba? Vivian, huwag kang walang utang na loob. Mabait na nga akong iuwi ka. Tapos bastos ka pa. Mukhang 5 taon sa loob, ay hindi ka tinuruan na kilalanin ang iyong mga pagkakamali. Kinilala ko na ang aking mga pagkakamali. Mali ako. Na maghangad ng pamilyang hindi naman akin. Evelyn, Anak, anong problema? ito napakalaking piraso. Okay ka lang? Ang pagkakamali ko ay pagkatapos akong bitagin. Umaasa pa ring may maniniwala sa akin. Nanay, tatay, kuya. Hindi ko talaga ninakaw ang core data ng Grupo Reyes. Iyon ay, si Evelyn iyon. Paano mo nagawang ibitag si Evelyn? Pumasok ka at magbago ka. Huwag kang lumabas hanggat hindi ka nagbabago. Hindi ko iyon ninakaw. Ang pagkakamali ko ay pagkatapos makulong, umaasa pa rin ng kahit kaunting awa mula sa kanila. Mabuti at inamin mo ang iyong pagkakamali. Pagdating mo sa bahay at makita si nanay, tatay, at Evelyn, huwag kang magmumukhang malungkot at sila'y pighatiin. Nakaka-ironic. Sa pamilyang Reyes, ako, ang kanilang tunay na anak, ay mas mababa pa sa inampon. Mga kadugo, itinuring akong parang basura. Ang pagmamahal at pag-aalaga na dapat ay ibinigay nila sa akin lahat ay napupunta sa kanya. Kalimutan mo na. Kung hindi ipinilit ni nanay at tatay na makita ka, hindi ako pupunta para sunduin ang isang taong itim ang puso na gaya mo. Breaking news. Ang triennial na International Programming Competition ay magsisimula na sa Ning City. Sa oras na yon, mga master sa programming mula sa buong mundo ay magtitipon-tipon. 5 taon. Ang kompetisyon sa programming ay magsisimula na muli. Ikaw, isang dating bilanggo, ano ang alam mo sa programming? Ang isang high-level na kaganapang tulad nito ay para lamang sa isang matalino at pambihirang gaya ni Evelyn. Ang isang gaya niya ay kwalipikadong sumali. Magmaneho. Opo. Huwag kang magalit sa harap ko. Binatang Reyes, ang paan Vivian, nasaan siya?
Sinadya mo ba? Sinaktan mo ang sarili mo ng sadya, tapos nagkunwari ka, para isipin ng lahat na inaapi ka. Tama ba? Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko? Sa paningin mo, isa na akong kontrabida. Bakit ko pa ipapahiya ang sarili ko? Vivian, si Vivian ba iyong bumalik? Vivian, Vivian, sinisisi mo ba si nanay? Kasalanan ko lahat. Mapapatawad mo ba ako? Nanay, ang iyong sakit sa puso, hindi ka dapat nag-aalala. Vivian, nagkamali ako 5 taon na ang nakalipas. Ako ang Samira ng buhay mo. Kung galit ka, sa akin ka magalit, hindi kay nanay. Evelyn, ikaw. Vivian, hindi pa ba sapat ang gulo na ginawa mo? 5 taon na ang nakalipas, nakuha mo ang nararapat sa iyo. Huwag kang magpanggap dahil lang mabait si nanay. Vivian, humingi ka ng tawad sa nanay mo at kay Evelyn. Wala akong sinabi. Wala akong ginawa. At gusto pa ni Ginoong Reyes na humingi ako ng tawad. Anong klaseng lohika iyan? Ano ang tawag mo sa akin? Ginoong Reyes. Paano mo nagawang kausapin si tatay mo ganyan? Ito. Aray, bitawan mo. Bitawan mo. Vivian, bitawan mo siya. Kapatid mo siya. Kailangan mo bang gawing baligtad ang buong pamilya na ito para masiyahan ka? Salamat, mahal kong kapatid, sa pagtulong kay Evelyn na maghiganti sa pamamagitan ng pagtulak sa akin pababa ng hagdan. Salamat, Ginoong at Ginang Reyes, sa paniniwala lamang sa panig ni Evelyn at pagpapataw ng pagnanakaw ng mga lihim ng kumpanya sa akin. Gumugol ako ng 5 taon sa bilangguan para sa isang krimen na hindi ko ginawa. Mula ngayon, aalis ako sa pamilya Reyes ng kusa. Wala na akong pakialam sa mga Reyes. Gusto mong putulin ang ugnayan sa pamilya Reyes. Ito ay talagang katawa-tawa. Vivian, Vivian, alam ko na naglalabas ka lang ng sama ng loob. Ano bang kailangan kong gawin para bitawan mo ang iyong galit? Dadaan ako sa apoy at tubig, kahit ano. See? Vivian, nagtataglay ka ng sama ng loob. Gusto mong bumalik at maghiganti sa amin. Nag-iisip ka ng sobra, Ginoong Reyes. Gusto ko lang bumalik sa lugar na dapat kong kalagyan. Sige na, Vivian. Matapang ka. Mula ngayon, lumabas ka na sa pamilya Reyes. Sebastian, Ginoong Reyes, may mali. Ang matandang Ginoong Reyes biglang nagkasakit at pilit na pinipilit na makita si Binibining Vivian. Manong Butler, ano ang nangyari kay Lolo? Binibining Vivian. Ang matandang amo ay naghihintay na sa iyong pagbabalik. Sa nakaraang 5 taon, wala ni isang araw na hindi niya sinisisi ang sarili. Bilis, dalhin mo ako kay Lolo. Binibining Vivian, ang iyong paa. Tara, dalhin kita para mapagamot. kaya pala si Vivian ay nasaktan ng ganoon kalala at wala man lang sa amin ang nagmalasakit sa kanya. Vivian, Nanay, Vivian, Alam mo na nasugatan ang paa ng iyong kapatid? Ako, akala ko nagpapanggap lang siya para magmukhang biktima. Ikaw na hangal na bata. Siya ay sarili mong kapatid. Binago ng matandang Ginoong Reyes ang kanyang testamento ilang araw ang nakalipas. Si Vivian na ngayon ang kanyang sinta. Mas mabuti pang huwag mo siyang saktan. Nakuha mo? Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Huwag mong guluhin sa kritikal na sandaling ito. Opo, Tay. Lolo, nandito si Vivian. Lolo, Vivian, marami ka na ang pinagdaanan. Mabuting bata.
Ito ang regalo ko sa iyo. Ito ang villa sa Jianghai Garden. Nakapangalan na ito sa iyo. At itong jade pendant. Ito ay kumakatawan sa aking 45% stake sa Grupo Reyes. Lolo, hindi ko ito matatanggap. Ang gusto ko lang ay mahaba at malusog kang mabuhay. Silly child. Sa aking puso, ikaw ang pinakamahalaga. Ang 3 batang iyon sa tingin nila, karapat-dapat sila sa mana? Panaginip lang. Lolo. Hindi maganda ang kalagayan ni Lolo. Kailangan kong hintayin ang operasyon niya hanggang gumaling siya bago ako umalis. Mananatili ako ng isa pang 3 buwan. Vivian. Basta, masaya ka. Magiging payapa ako. Kung hindi mo ito kukunin, huwag ka nang bumalik sa akin. Lolo. Kukunin ko ang villa. Tungkol naman sa jade pendant. Iingatan ko muna ito. Vivian. Para sa iyo yan. Itago mo? Tandaan mo, huwag mong hayaang malaman ng iba sa pamilya Reyes. Lalo na ang panganay mong kapatid. Lolo, kami ng panganay kong kapatid ay dumalaw sa iyo. Lolo, babalik na lang ako sa ibang araw. Ang lampara na ito ay sumisimbolo na kahit anong mangyari, hihintayin mo akong bumalik. Gusto mo ba ito? Huwag kang mag-alala, Julian. Itatago ko ito ng ligtas habang buhay. Ngunit ang pamilyang ito ay hindi ako kailanman tunay na tinanggap, kahit isang araw. Ngayon, wala na akong pakialam. Miss, Tita. Ikaw, saan mo ito nakuha? si Miss Vivian ay naglilinis ng kanyang kuwarto at itinapon ito. Hayaan mo na sa akin. Ako na ang bahala. Si... Julian. Nakita ko lang si Vivian, na binasag ang glass lamp na ito, at itinapon sa basurahan. Nalungkot ako ng husto, kaya pinulot ko ito. Si Vivian. Talaga namang itinapon itong glass lamp. Huwag kang mag-alala, Julian. Talagang iingatan ko ito ng ligtas magpakailanman. Oo, talaga namang maganda ito. At hindi lang ito ang itinapon niya. Pati na rin, isang game console, isang violin. Yung mga galing sa akin, pangalawa at pangatlong kapatid bilang regalo para sa kanya. Julian, huwag kang magalit. Si Vivian ay galit lang sa akin. Tiyak na hindi niya galit ang mga regalo. Sino bang may pakialam kung gusto niya ang mga iyon? Ang tigas ng ulo. Kung gayon, hindi siya dapat humipo ng kahit ano mula sa pamilya Reyes. Maestro, sa wakas nasagot mo na. Tahimik. Pasensya na, maestro. Kamusta ang retreat mo? Huwag mo akong tawaging maestro. Minsang naging maestro. Maestro na habang buhay. Maestro, sumali ako sa international na robotics competition at pinagtawanan ako ng mga dayuhang kalahok. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Tulungan mo akong gawing perpekto ang robot para sa semifinal sa isang buwan, para sa sarili ko at sa bansa ko, upang patunayan ang ating sarili. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaran ng wala. Mababayaran kita. 1 milyon. 10 milyon. Kahit alam ko na hindi tama ang subukang suhulan ng isang maestro tulad mo ng pera. Ako, Alam ko nang tatanggihan mo ako. tatanggapin ko ang bayad.
Teka, ano? Tinanggap mo? Ang galing! Miss Vivian, si Ginang Reyes ay tumatawag sa iyo para sa hapunan. Darating na. Tatawagan kita mamaya. Sige maestro, maghihintay ako. Vivian. Hapunan. Vivian, ikaw raw ang ayaw manghingi ng kahit ano sa pamilya Reyes. Kung gayon, huwag ka rin kumain ng pagkain ng mga Reyes. Julian, humingi ka ng tawad. Vivian, nakikiusap ako sa iyo. Tigilan mo na ang paglalabas ng galit mo sa kapatid natin dahil sa akin. Evelyn, tayo ka na. Hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Anong nangyayari? Nanay, kinuha ni Vivian ang mga regalong ibinigay namin sa kanya, dinurog lahat ng pira-piraso, at itinapon sa basurahan. Malinaw na may sama siya ng loob, gusto niyang maghiganti sa ating lahat. Vivian, naniniwala si nanay na ikaw ay mabuting babae. Hindi mo naman sinadyang magdulot ng gulo. Vivian, magsalita ka. Ang mga regalo, tiyak na hindi mo sinadyang itapon ang mga iyon. Tama ba? Ginawa ko. Mabilis na linisin ito. Maglagay ng bagong pwesto para kay Vivian. Huwag bigyan ng pagkain si Vivian. Hindi ba ikaw ang nanglalamang sa amin? Tingnan natin kung gaano katagal mo mapapanatili ang ugali na iyon. Mukhang hindi tayo kakain ngayong araw. Buwisit, wala akong nainom na tubig buong araw. Bababa na ang asukal ko sa dugo. Vivian? Vivian? Okay ka lang? Nagpapanggap pa rin. 5 taon sa kulungan, at ang natutunan mo lang ay magpanggap na biktima. Ikaw? Gusto kong kumain. Kumpara sa pinagdaanan ko sa kulungan, wala ito. Buti na lang naghanda ako ng candy. Vivian, ikaw. Julian, paano mo magagawang tratuhin ng ganyan ang kapatid mo? Naghirap na siya ng sapat sa 5 taon na iyon sa bilangguan. Lindsay, kung malaman ng lolo mo kung paano mo tinrato si Vivian, gusto mo pa bang panatilihin ang posisyon mo bilang tagapagmana? Ako. Hindi ko rin gusto. Maya-maya, humingi ka ng tawad kay Vivian. Kung ito ay umabot sa matanda, huwag mo akong sisihin kung magiging mahigpit ako. Opo, tatay. Makalipas ang 3 araw, ay ang kaarawan ng matriarka ng pamilya Santos, ang nangunguna sa 4 na dakilang pamilya sa kabisera. Ikaw at si Evelyn ay sasama sa akin para bumati. Pagkatapos, tatalakayin natin sa mga Garcia ang engagement ni na Evelyn at Adrian. Isama na rin si Vivian. Huwag bigyan ng dahilan ng mga outsiders para magchismis. Kunin mo siya ng damit. Naiintindihan, titiyakin kong handa si Vivian. Oh, kayong dalawa. Sebastian, Ang talaga ng ate, kumain lang ng konting candy, at napaluhan niya si tatay. Kawawa ka naman, kuya, napag-alitan ni tatay. Kung malaman ni lolo, mas malala pa ang parusa. Kuya, sa tingin mo ba ay ginawa ng ate, iyon ng pusa? Ginawa niya iyon ng pusa. Kung nagsabi lang siya ng malambing, makakakuha siya ng pagkain. Sinusubukan niya akong manipulahin sa pamamagitan ng pagpapanggap na biktima. Managinip ka na lang. Oy, kanselahin ang order ng damit ni Vivian at ang paghahanda ng regalo. Binibining Reyes. Katiwala. Isang matandang kaibigan ni Lolo ay malapit na ang kanyang kaarawan. Hinihiling niya sa iyo na batiin ang matandang kaibigang ito sa kanyang kaarawan. Ito ang regalo sa kaarawan. Pakiusap, tiyakin na personal mong maihatid ito. Katiwala?
Ang matandang kaibigan na binanggit mo, siya ba ay ang matandang Ginang Santos mula sa pamilya Santos? Vivian, para. Talagang matalas ka. Sige, titiyakin kong dalhin ang regalo. Anong ginagawa mo dito? Akala mo ba gusto kong pumunta sa tambakan na ito? Si nanay, sinabi niya sa akin na sabihin sa iyo. Bukas ng alas 9:30, magtipon sa sala. Huwag kang mahuli. Dahil wala akong damit pang kasiyahan, isusuot ko ang suot ko noong lumabas ako sa bilangguan. Ito ay sumisimbolo ng aking muling pagsilang. Nakita mo ba si Ginoong Cruz at Ginang Cruz? Ang amo at ang iba ay umalis noon pang matagal na. Ang ilang tao ay natutulog ng walang pakiramdam sa oras. Pinaghihintay ang lahat para sa kanya. Mukhang sinadya ni Evelyn na sabihin sa akin ang maling oras. Mga ganitong taktika, kasing dumi gaya ng dati. Kumusta, Lolo? Ang tagal na. Bakit wala pa si Vivian dito? Tatawagan ko siya. May numero ba ng telepono si Vivian ang sinuman? Wala rin akong numero ni Vivian. Si Ate Vivian ay ayaw sumama sa amin, kaya siya sinadyang dumating ng huli. Palagi siyang nagdudulot ng gulo. Huwag na tayong maghintay. Ang bangkweteng ito ay hindi bagay na karapat-dapat siyang dumalo. Ito ay Vivian. Vivian, saan ka galing? Alam mo ba si Mommy ay hindi man lang kumain ng almusal dahil naghihintay sa'yo? Si Evelyn ang nagsabi sa akin na magtipon sa sala ng alas 9:30. Bumaba ako ng 10 minuto ng maaga at wala na kayong lahat. Evelyn, ano ang nangyayari? Sinadya mo ba talagang sabihin kay Vivian ang maling oras? Malino kung sinabi ang alas 8:30. Nandoon din si tita. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin si tita. Ate Vivian, alam kong hindi mo ako gusto. Kung igigiit mo na, kasalanan ko. Saka ako humihingi ng tawad. Pasensya na. Vivian, talagang mapanlinlang ka. Si Evelyn ay laging nagpapadala sa iyo at inililipat mo ang iyong pagkakamali sa ibang tao. Binabalaan kita. Kung gagalitin mo ulit si Evelyn, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Hindi ka naman maniniwala sa anumang sasabihin ko. Ate Vivian, saan mo nakuha ang damit na incheck na iyan? Hindi mo ito ninakaw, di ba? Vivian, pagkatapos ng 5 taon sa loob, hindi ka pa ba nagbago at nagnakaw ka na naman? Ito ay ibinigay sa akin ni Lolo. Ginang Reyes at Ginoong Reyes, hindi ba ninyo kilala ang damit na incheck na ito? Ito ay ang pambansang kagandahan. Nanay, anong pambansang kagandahan? Paano kayang bumili ng damit si Vivian na ganoon kaluho? Ninakaw niya yan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ito ang pinakasikat na haute couture, kipaw, ni Master Guonian. Noon, ito ay espesyal na ginawa para sa iyong lola. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Ang dating matandang ginang sa estado ng piging ay hinangaan ng lahat. Sinabi lang ni Lolo na naghanda siya ng damit para sa akin. Hindi ko inaasahan na ito ay napakahalaga. Ano? Binigyan nga siya ni Lolo. Dahil pinahahalagahan ka ng iyong lolo at ibinigay sa iyo ang kipaong ito, dapat maging maingat ka sa iyong mga salita at gawa. Huwag kang magdulot ng problema sa pamilya Reyes. Naiintindihan mo ba? Malapit nang magsimula ang piging. Pumasok na tayo. Wala pa ring baka si R? Pasensya, wala pa. Sa nakaraang 5 taon,
Ang IT genius na si Ran ay hindi na nagpakita. Online na ZL. Ay naku, tinatrap na naman ako ni I. Hindi ba't 6 na taon lang ang nakalipas na tinalo ko siya minsan? Bakit ayaw niyang pakawalan? Ginoo, ang lokasyon ay nagpapakita na siya ay nasa Taihi Garden. Bakit biglang maraming ping? Alin dito ang totoo? 5 taon. Tuso pa rin gaya ng dati. Sige. Kung mahuhuli ka man siya. Hindi siya si R. Kunin mo ang profile ng lahat ng lalaki na pumasok sa Taihi Garden ngayong araw. Sa pagkakataong ito, mahuhuli ko si Ran. Buti na lang mabilis ako. Kung hindi, mahuhuli na ako ni I. Guro, ang boring. Bakit hindi ka nagsasalita? Pwede tayong nasa iisang lugar. Diyos ko, Guro, nandito ka rin pala. Pumunta ka na lang sa study sa ikalawang palapag. Ang East Elevator binigyan kita ng access. Ang murang alagad na iyon ay isang santos. Si. Sterling? Nasaan ka? Huwag kang maglaro ng taguan sa akin, okay? Ipinapangako ko, hindi na ako mag-acting ulit. Pasensya na. Sterling? Sterling? Siya yun. Inimbitahan ako ni Zane. Pasensya, sa palagay ko mali ang palapag ko. Lumabas ka. Evelyn, bakit nandito siya? Hindi pa ba siya tapos sa kapatid ko? Hindi siya karapat-dapat magtali ng sapatos ng kapatid ko. Huwag mong sabihin iyan. Reyes pa rin siya. Evelyn, ang bait mo naman. Nakalimutan mo na ba kung gaano siya kahiya-hiyang humabol sa kapatid ko? Kung gaano siya kahiya-hiya? Panoorin mo akong turuan siya ng leksyon. Vivian, saan ka galing? Ito ang tahanan ng mga Santos. Walang puwang para sa iyong mga kalokohan. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Kuya, hinahabol ka ni Vivian hanggang sa kaarawan ng mga Santos? Hindi ba niya alam na ikaw at si Evelyn ay engaged na? Bakit pa siya kumakapit sa'yo na parang pandikit? Sino ang babaeng ito? Malinaw na may fiancé siya. Bakit hindi siya bumitaw? Oo, ang kapal ng mukha. Vivian, pumunta ka rin? Ginoo, sino ka? Malinaw na hindi niya kilala ang kapatid niya at siya'y nagkakalat ng walang kabuluhan. Ang selos sa mga babae ay talagang nakakatakot. At tinatawag niya ang sarili na isang tagapagmana. Ang kapal ng mukha. Vivian, lakas ng loob mong sabihin na hindi mo kilala ang kapatid ko? Pasensya na. Mga taong hindi importante. Karaniwan hindi ko naaalala. Okay lang. Okay lang sa akin. Vivian, matagal na tayo hindi nagkita. Ginoong Garcia. Maging maayos ka sana. Adrian. Ang dati kong fiancé. Akala ko noong una na maiintindihan at poprotektahan niya ako. Vivian, alam ko na ang trophy ni Evelyn ay hindi mo sinira. Sa hinaharap, huwag ka nang magtago at umiyak mag-isa. Kung may mangyari, lumapit ka lang sa akin, okay?
Pero noong ako'y pinagbintangan at nabilanggo, Vivian, ang magkamali ay hindi nakakatakot. Basta aminin mo ang iyong mga pagkakamali at magbago, mapapatawad ka ng lahat. pinili niyang kumampi kay Evelyn. Sa mga Reyes, pinilit nila akong umaming. Adrian, huwag mo siyang pansinin. Mula nang bumalik siya nitong nakaraang 5 taon, malaki ang pinagbago ng ugali niya. Ayos lang. Si Vivian ay lumaki na. Natural lang na nagbago ang ugali niya. Dumating na si Matandang Ginang Santos. Nandito na si Matandang Ginang Santos. Sa pamilya Santos, ang salita niya ay batas. Ang sino mang gustong makipagtrabaho sa Grupo Santos ay kailangan lang ang salita niya. Tara, magbigay na tayo ng ating mga regalo. Tay, dapat ba nating ibigay ang ating regalo? Tara na. Matandang Ginang Santos, ito ay isang set ng alahas na jade na kulay berde galing kay Sebastian at sa akin. Naway ang iyong kaligayahan ay kasinlawak ng dagat silangan at ang iyong mahabang buhay ay kasintatag ng bundok timog. Ito ay isang ginseng na 500 taon na. Hinihiling ko ang kalusugan at mahabang buhay, kapayapaan at magandang kapalaran. Matandang Ginang Santos, inihanda ko ito para sa iyo. Isang pintura ng mga pine at crane na sumisimbolo ng mahabang buhay. Naway magtamasa ka ng mga biyaya at mahabang buhay, at mabuhay ng 100 taon. Mabuti. Napakamaalahanin mo. Ate Vivian, nasaan ang regalo mo? Tara, ipakita mo. Hindi ka naman dumating na walang dala, di ba? Nakabihis ng ganyan at walang regalo? Baka peke siya? Ang tunay na tagapagmana ay marunong sa tamang asal. Vivian, huwag mong isipin na dahil lang suot mo ang finest beauty, mapapahanga mo ang lahat, at mapapansin nila ang iyong katayuan bilang panganay na anak ng pamilya Reyes. Sa huli, magiging isa ka lang ganap na katawa-tawa. Vivian, dapat sinabi mo sa akin kanina. Maaari sana akong maghanda para sa iyo. Nakakahiya talaga ito ngayon. Umalis ka muna. Vivian, lumaki ka sa probinsya. Walang nagturo sa iyo. Hindi mo kasalanan. Nakakahiya. Hindi namin maaaring aminin sa mga tagalabas na siya ay miyembro ng pamilya Reyes. Paano mo nalaman na hindi ako naghanda? Probinsyana, anong disenteng bagay ang maaari mong meron? Huwag mong sabihin na ilang kilong mani na hinukay mo sa lupa? Paano kung maglabas ako ng isang disenteng regalo? Pusta tayo? Akala mo ba takot ako? Pustahan tayo. Kung magdadala ka ng mumurahing bagay para dayain kami, kailangan mong lumuhod at tumahol na parang aso ng 100 beses. Sige. At kung matalo ka, maglilinis ka ng mga banyo ng 1 buwan. Vivian, baka hindi ka dapat tumaya. Sa paningin namin, anumang bagay na mahigit 10 milyong dolyar ay hindi itinuturing na disenteng regalo. Parang ipinagtatanggol mo ako, pero talagang pinalalaki mo ang pusta, ginagawa mo pang mas mahirap manalo. Ilabas mo na. Kung susuko ka na lang, papayagan kitang laktawan 50 tahol. Vivian, tama na. Paano mo kayang bumili ng ganyan kamahal na regalo? Kung ganito, bilang ba ito? Binabati si Lola Santos ng mahaba at masayang buhay. Ito ay regalo mula sa aking lolo. Kaya ikaw ay apo ni Matandang Ginoong Reyes. Na napakahalaga. Parang hiyas. Hindi masama. Ang kipaong ito sa iyo. Ay nararapat sa pariralang pambansang kagandahan. Matandang Ginang Santos, isang tingin pa lang, ay alam mo na ang kipaong ito. Tiyak na may pambihirang pagkakaibigan kayo ng aking lolo. Huwag mo akong tawaging Matandang Ginang Santos. Tawagin mo na lang akong Lola Santos. Sino ba ang babaeng ito? Para paboran ng husto ni Matandang Ginang Santos. Ganyan, pagmamahal. Santos, Tiyak na galing sa marangal na pamilya. ang jaderuyi na ito. Ay parang, yung nasa British Museum, pambansang kayamanan ng Huaguo. Talaga nga. May bali-balita na isang misteryosong tycoon. Ay gumastos ng 1 bilyong dolyar para bilhin ito. Hala? Paano nangyari iyon? Baliw ba kayong lahat? Ang ganyang pinakamahalagang pambansang kayamanan. Paano ito ibinigay sa kanya? Sino ang nakakaalam? Baka binili niya iyon sa night market. Oo nga, bakit hindi sinabi sa akin ni Lolo ang tungkol dito? Julian, alam mo ba? Hindi. Hindi rin sinabi sa akin ni Lolo. Vivian, hindi maganda ang pagsisinungaling. Humingi ka agad ng tawad kay Matandang Ginang Santos. Sino ang nagsabing peke ito? Ang British Museum.
At ang mga sertipiko ng auction ay narito lahat. Kung hindi ka bulag, tingnan mo mismo. Diyos ko! Sertipiko talaga ito mula sa British Museum at isang item mula sa Poly Auction. Ito ang pinakasikat na bahay subasta sa buong mundo. Walang peke. Ang jade ruin na ito ay kumakatawan sa pangako ng pamilya Santos sa mga Reyes. Ang sabi lang ng matanda ay nabanggit niya ito. Noong mga panahong iyon, pinag-usapan ko ito ng paulit-ulit, pero ayaw niyang bitawan. Hindi ko inakalang ibibigay na lang ng matanda ito kay Vivian ng buong puso. Ito, ang lolo mo at ako, ay sabay na nanalo ng kayamanang ito sa subasta. Sa isang tingin pa lang, alam ko na kung alin ang totoo at peke. Ikaw, huwag kang makinig sa mga walang alam. Isang matandang babae lang. Mayroon pa akong mas malaking trump card. Vivian, teka lang at makikita mo. Ano? Paano ka nasaktan? Halika rito, tawagan mo agad ang doktor. Binibining Reyes, ang iyong gamot? Salamat. Katiwala, paano mo nalaman na nasaktan ako? Siya kaya? Ginoong Tan, mabilis kang kumilos. Ginagampanan ko lang ang tiwala sa akin. Hindi ko matatanggap ang papuri, Lola Santos. Napaka maalahanin. Tiyak na hindi iyon ang batang si Zane. Maaaring... Well, oras na. Umanda ka para sa sayawan. Oh, Lola Santos. Sterling, bilisan mo at pumunta ka. Kung hindi, sa piging, ang lola mo ay pipili ng mapapangasawa mo. At bukas, magkakaroon ng malaking kasal. Ginoong Santos. Billy, ang binatang Santos ay dumating ngayon. Narinig ko na ang binatang Santos ay pipili ng kasayaw ngayong gabi. Oh, piliin mo ako. Huwag kang umasa. Nakita mo na ba siyang mag-imbita ng ibang babae na sumayaw? Paano naman ang tagapagmana ng pamilya de la Cruz? Walang ibang may tsansa. Kaya siya si Sterling Santos, ang panganay na anak ng pamilya Santos. Lola, Sterling, magsisimula na ang sayawan. Hinihintay ka namin. Sa pagkakataong ito, hindi ka napipiliin ni Lola. Pumili ka ng sarili mong partner. Kausapin mo siya mismo. Piliin mo ako, binatang Santos. Magaling akong sumayaw. Piliin mo ako. Lola, pumayag lang akong pumunta. Hindi para sumayaw. Kung hindi ka sasayaw, tatawagin ni Lola lahat ng mga babaeng humahanga sa iyo dito at sasayaw ka sa bawat isa sa kanila para pasalamatan sila sa kanilang pagmamahal. Lola, Sterling, yang babaeng galing sa pamilya de la Cruz ay hinahanap ka mula nang dumating siya. Magkasama kayong lumaki. Paano kung sumayaw ka ng unang sayaw kasama siya? hindi ko kailangan. Ang aking ama na makialam sa aking mga bagay-bagay. Sean, si Sterling ay ganap ng binata. Hindi mo ba kayang tanggalin ang ugali mong pakikialam sa buhay niya? Ang ating Sterling alam kung ano ang gusto niya. Sterling, maaari ba kitang yayain sumayaw ng pambungad na sayaw ngayon? Pasensya na. May kasayaw na ako. Anong nangyayari? Si Stella ay tinanggihan? Hindi ba siya ang itinalagang kasalukuyang babae ng tagapagmana? Itinalaga, wala iyon. Sa tingin ko, ang binatang ay wala talagang pakialam sa kanya. At lumapit pa rin siya sa kanya ng walang hiya. Nagtataka ako kung sinong maswerteng babae ang may karangalan ng pambungad na sayaw ni Sterling. Bakit mo ako tinitingnan? Gusto mo bang maningil? Siya ang pipiliin ko. Paano naging si Vivian? Siya at si Zane Santos, paano sila nagkakaugnay? Kaya ganito ang tipo ni Sterling. Kanina lang, si matandang Ginang Santos ay mabait sa kanya. Marahil iyon ang dahilan. Iniinis ba niya ako? Kahit na nakilala niya ako, humihingi na ako ng tawad. Bakit ako gagawing panangga? Tumanggi ako. Anak ng aling pamilya ito, napakabastos. Napakawalang takot. Narinig ko na ang sino mang insulto sa tagapagmana ng Santos. Napapahamak. Hintayin mo lang pag-uwi ko. Tuturuan ko ng leksyon. Ang walang utang na loob na babaeng iyon. Naku, tingnan ko.
Maligayang kaarawan sa iyo. Naway magkaroon ka ng walang hanggang kaligayahan. Maligayang kaarawan sa iyo. Ito ay para sa kaarawan ni Lola Santos, di ba? Binibining Reyes. Gustong makita ka ni matandang Ginang Santos. Si, Maligayang kaarawan sa iyo. Naway magkaroon ka ng walang hanggang kaligayahan. Maligayang kaarawan sa iyo. Naway magkaroon ka ng walang hanggang kaligayahan. Hachi, paano ka nakatakbo ng ganyan? Matagal na kitang hinahanap. Maligayang kaarawan sa iyo. Naway magkaroon ka ng walang hanggang kaligayahan. Sino ang nag-ayos sa kanya? Isang profesional. Binibini, ikaw ba ang nag-ayos kay Hachi? Binibini, natagpuan na kita sa wakas. Tawagan mo ako. Ako? Zanek? Zane. Zane. Ito ang robot dog mo. Hachi, Magandang pangalan. Ito ang regalo ko sa kaarawan para kay Lola. Madam, nandito na si Binibining Reyes. Nandito si Vivian. Halika, umupo ka sa tabi ni Lola. Vivian, ngayon ay may dala kang regalo para sa akin. At may mahalagang bagay ang lolo mo. Alam mo ba kung ano iyon? pakiusap, sabihin mo sa akin, Lola Santos. Sa loob nito, may 2 kontrata ng kasal. Ito ay para sa panganay kong apo, kay Sterling. At ito naman ay para sa pangalawa kong apo, na si Zane. Tingnan mo at pumili. Alamin mo kung alin ang mas gusto mo. Ano, Lola Santos, inutusan lang ako ni Lolo na maghatid ng regalo sa kaarawan. Wala nang ibang instruksyon. Kanina, nagkasundo ang lolo mo at ako. Kung sino ang maghatid ng jade ruye na ito, siya ang magiging manugang ko. Ang jade ruye na iyon ay ipinadala ng lolo mo, kaya ikaw ang magiging manugang. Gayunpaman, may 2 akong apo. Kailangan mong pumili ng maingat. Sino ang mas gusto mo? Lola Santos, salamat sa iyong kabutihan, pero alam kong hindi ako karapat-dapat. At, naglingkod ako ng 5 taon sa bilangguan. Ang 2 mong apo ay parehong pambihira at may talento. Hindi ako sapat para sa kanila. Mahal, kahit ano man ang nagawa mo, mahal ka ni Lola. Ikaw, huwag kang magmadaling tumanggi sa akin. Alam kong ito ay masyadong biglaan. Natakot ka. Bibigyan kita ng panahon. Pag-isipan mo ng mabuti. Kapag nakapagdesisyon ka na, maaari mo akong sabihan. Sterling, tingnan mo. Ang babaeng iyon. Hindi ka niya gusto. Lola, pinapuri mo ako. Hindi ako isang mamahaling kayamanan. Hindi naman kailangang magustuhan ako ng lahat. Lola Santos, aalis na ako at iiwan kayo ni Ginoong Santos. Bibisita ulit si Vivian. Sterling, ihatid mo si Vivian. Binibining Reyes, mauna na kayo. Salamat, Ginoong Santos. Binibining Reyes. Hinahangaan ko ang iyong tapang. Tumatanggi ako. Ginoong Santos, huwag kang mang-asar ng isang babae sa publiko. Pasalamatan mo si matandang Ginang Santos para sa akin. Paalam. Sterling, bakit mo siya inaya na sumayaw? Narinig ko na siya, dahil sa ilang kadahilanan, ay nagsilbi ng 5 taon sa bilangguan. Tapos ka na? Ako, Stella. Sinabi ko sa iyo na itinuturing lang kitang kapatid. Kaya naman, huwag mong idamay ang mga walang sala. Natapos na ang party kanina. Nasaan ang kotse? Nasaan ito? Uy, maganda. Gusto mo ng sakay? Napakalakas ng snow at napakalamig. Naaawa ako sa'yo. Yung gago na si James. Lumalapit siya kay Vivian? Huwag kang lumabas. Hindi ba siya laging ganyan? Malayo? Ang yabang? Ngayon, hayaan natin siyang makita kung ano siya kung wala ang pamilya Reyes. Pero, tatay, Galit na si tatay ngayong gabi. Huwag mo na siyang galitin. Nag-text na ako sa kaibigan ko.
Siya ang maghahatid kay Vivian sa airport. Nakita mo. Tara na. Oy, ganda. Isasama kita. Sige, para painitin ka. Bitawan mo ako. Ikaw ang may gusto. Sinipa mo ako? Umalis ka na, ngayon din. Ingat, baka madulas ako. Hindi ka maglalakas loob. Subukan mo nga. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. 5 taon akong nabilanggo. Maawa ka. Hindi ko na uulitin. Sumumpa ako. Aalis na ako. Hindi na kita aabalahin. Layas, Si. Kawili-wili. ay, ang tagal ko nang naglalakad. Nanginginig ako sa lamig. Alalay, sunduin mo ako. Gane. Santos. Hindi. 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 Gising ka na. Sterling. Santos. Ginoong Santos. Hindi siya magtatanim ng galit sa akin sa pagtanggi ko sa kanya sa bola. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Ang pabor na ito, babayaran ko. Kaya paano mo ako babayaran? Ginoong Santos, ano ang gusto mo? Ikaw. Ikaw. Ginoong Santos, nakulong na ako. Hindi ka ba natatakot? Ang iba ay itatago iyon. Pero ginagamit mo ito bilang panangga. Si. Sinabi ko ba na gawin mo ang ganitong bagay? Masyado kang matalino para sa sarili mong kapakanan. Kita mo? Gaya ng naisip ko. Sino mang nakakita ng aking peklat na katawan, gusto pa ring saktan ako. Kung gayon, Ginoong Santos, ano ang gusto mo? Gusto ko na ikaw ay mabuhay ng maayos. Huwag mong sayangin ang pagsisikap ko na iligtas ka. Ginoo, nagmadali kang dalhin ang isang tao sa isang pribadong ospital at nagbayad ng nurse para bumili ng kanyang pajama. Ngayon ay gising na siya at aalis lang tayo. Saan ka kagabi? Natututo ka ng umuwi ng madaling araw? Alam mo na, nagtatanong ka pa, Ginoong Reyes? Kahapon, nagmaneho ka sa tabi ko, hindi ba kayo nakakita?
Matanda ka na ba at nakakalimot? O mahina na ang iyong mga mata? Ikaw, Sebastian. Vivian, hayaan mo si nanay na makita ka. Kumusta ka? May umapi ba sa iyo? Ginang Reyes, nagpapanggap na naman na mapagmahal na ina. Sino ang sinusubukan mong mapabilib? Vivian, hindi. Makinig ka kay nanay. Evelyn, sinabi niya hiniling niya sa isang kaibigan na ihatid ka. Bakit pa mag-abala na ipaliwanag sa kanya? Ano ang silbi sa isang taong tulad niya? Bakit ipaliwanag sa kanya? Isang taong walang puso tulad niya, kahit ialay mo ang iyong puso, yuyurakan lang niya iyon. Vivian, kung may reklamo ka, sa akin mo ilabas. Huwag mong saktan sina nanay at tatay. Walang modo. Vivian, kahapon sa birthday banquet, napahiya mo na ang buong pamilya Reyes ng lubusan. Mga guwardiya, ikulong siya sa silid kulong para magmuni-muni. Tatay, nasugatan si Vivian ngayon. Kung may mangyari sa kanya doon, Oo, tutol din ako. Evelyn, ano ang nangyari? Evelyn, bilisan. Ihanda ang kotse sa ospital. Ano ang hinihintay mo? Bilisan mo at ikulong siya. Evelyn. Oo, kagatin mo siya. Vivian, ito ang hari ng mga lason. Tingnan natin kung makakaligtas ka. Ano? Imposible iyan. Nakita niya ako. Imposible. Ito ang unang pagkakataon ni Vivian sa ipinagbabawal na silid. Paano niya malalaman ang lokasyon ng mga nakatagong kamera? Tana, Nako. akala mo ba sa munting lansihin na ito, matitiktikan mo ako? Ihack mo ang surveillance na ito, kasing dali ng pagharap sa ahas na ito. Salamat sa paalala ni Evelyn. Noong ako ay nasa Grupo Reyes, nagdisenyo ako ng sistema ng aplikasyon. Kung hindi sinasadya, masira ang sistema. Paano kaya magre-react ang pamilya Reyes? Para sa operasyon ni Lolo, kailangan kong magpatuloy na manatili sa pamilya Reyes ng ilang sandali. Gusto kong panatilihin ang kapayapaan, pero sobra na kayo. Kung ganoon, hindi na ako magpipigil. Tapos na. Ginoo, bumalik na ang ARC. I-activate ang bagong tumpak na sistema ng pag-lock. Oo, Ginoo. Hindi ako naniniwala. Makakatakas ba ang maliit na daga na yon? Ginoo, nahanap ko na. Sa Royal Seal Villa Complex. Eksaktong nakalock. Ihanda ang kotse. Oo. Diyos ko, nag-crash ang sistema. Ang aking data ng eksperimento. Ang aking clinical data. Sinusuri ang ulat. Abisuhan agad ang tech department. Bumagsak ang OA system. Kaguluhan. Talagang kaguluhan. Halika. Mag-toast tayo para sa matagumpay na partnership. Nag-toast ako sa inyong lahat. Halika, kumain. Ano ang problema? Hindi mo ba alam na abala ako? Ano? Pasensya na. Anong ibig mong sabihin na nag-crash ang buong sistema? Pagpasok ng virus. Anong silbi nyo? Nasaan ang mga tech guys? Ayusin agad. Hindi ba ito maayos? Bibigyan ko kayo ng 3 oras. Kung hindi ito maayos, aalis ang buong tech team. Lahat, hindi ito ang iniisip ninyo. Halika, ituloy natin. Ginoong Reyes, mayroon akong kailangan sa bahay. Pag-usapan natin ang kooperasyon sa susunod. Ginoong Liu. Ginoong Reyes, mayroon din akong kailangan sa bahay. Sa susunod. Hindi, Ginoong Wang. Ako.
Ang sistema ay tumatakbo ng maraming taon. Palaging ito ang pinakamahusay sa industriya. Maayos naman ito. Paano ito biglang nagkaroon ng problema? Paano ito nag-crash? Tay, ang sistema ng Grupo Reyes ay itinayo ni Evelyn dati. Sabi niya matagal na. Kaya nakalimutan niya ang ilang mahahalagang punto. Hindi niya ma-replicate ng eksakto. Pero dahil siya ang gumawa nito, naniniwala ako na kaya niya itong ayusin. Sana nga. Tay, kuya. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Evelyn, bumagsak ang sistema ng Grupo Reyes. Ikaw ang gumawa niyan dati. Ayusin mo agad. Huwag mong antalahin ang pag-develop ng bagong gamot. Ano? Bumagsak? Kuya, Sinabi ko sa iyo dati, ang sistemang ito, ginawa ko lang biglaan. Hindi ko matandaan ang mga detalye. Nag-aalala ako. Tay, nasubukan mo na ba ang bago kong sistema? Kumusta? Ano ba ang sinasabi mo? Ang sistemang ito ay tiyak na ginawa ni Evelyn. Oo, ate. Mula sa arkitektura hanggang sa coding, isinulat ko ang bawat linya ng code ng mag-isa. Ano ang sinabi mo? Evelyn, galit na galit si Tay tungkol dito. Sobrang nagagalit. Subukan mo muna. Baka sakaling gumana. Gagawin ko ang aking makakaya. Buksan mo ang pinto. Miss, hindi po pwede. Kapag nalaman ng amo, Inutusan ako ni Tay na tanungin si Vivian tungkol sa isang bagay. Buksan mo lang ang pinto at pangako ko hindi ko siya palalabasin. Si, Akala mo ba ang pag-upgrade sa pinakabagong tracking system ay pipigilan ako? Vivian, ikaw ang gumawa nito, hindi ba? Ang sistema ng lab ng pamilya Reyes noon. Ikaw mismo ang gumawa. Ikaw lang ang nakakaalam kung paano ito sirain. Ako iyon. Ginoo, wala na ang signal. Pinilit nilang patayin ang kuryente. Batay sa huling lokasyon ng signal, dapat ito ay kanluran ng Villa 35 at silangan ng Villa 36. Alamin kung sino ang nakatira sa Villa 35 at Villa 36. Opo, Ginoo. Ikaw nga talaga. Hindi ka ba natatakot na sasabihin ko kina mommy at daddy? Sige, sabihin mo sa pamilya Reyes. At malalaman ng lahat kung sino ang gumawa ng sistema. Kaya mo bang gawin? Vivian, ano ang gusto mo? Huwag mong kalimutan, ang kredito para sa sistema ng lab noon ay bagay na kusang loob mong ibinigay sa akin. Oo. Sinabi mo noon si Julian ay ginagawa ang proyektong ito ng ilang taon at hindi nagtagumpay. Natapos ko ito sa loob lamang ng ilang buwan. Akala ko mapapahiya si Julian. Kakabalik ko lang sa pamilya Reyes para hindi magalit ang aking kapatid at nakawin ang kanyang spotlight. Kaya ibinigay ko ang kredito sa paggawa ng sistema sa iyo. Ano naman, kahit ilantad mo ako, walang maniniwala sa iyo. Lahat sa pamilyang ito ay nasa panig ko. At ikaw, isang kaawa-awang dating bilanggo na gumugo ng 5 taon sa bilangguan. Sino ang may pakialam sa iyo? Sa palagay ko, pumunta ka upang makita ako. Dahil si Julian o si Sebastian ay pumunta sa iyo upang ayusin ang sistema. Dahil alam mo kung bakit ako nandito. Sabihin mo na. Ano ang kailangan para maayos mo ito? Una, hayaan mo akong umalis dito. Pangalawa, isang recording bilang garantiya. Simula ngayon, huwag mo na akong guluhin. Kung hindi, ang katotohanan ay ilalathala sa publiko. Sobra ka na. Hindi kita pinipilit. Bahala ka. Sige. Pumayag ako. Magsasabi ako ng linya, uulitin mo pagkatapos ko. Ako, si Evelyn, ay nangangako simula ngayon ay hindi na muling mang-aabala kay Vivian. Kung lalabagin ko ang panatang ito, hayaan si Vivian ilantad ang pagnanakaw ko sa kanyang sistema ng lab ng Grupo Reyes at pag-angkin ng kredito para dito sa lahat. Sa natitirang bahagi ng aking buhay, ay pabayaan ng lahat. Huwag nawa akong magkaroon ng magandang buhay. Vivian, ikaw. Sige. Sasabihin ko na. Ako, si Evelyn, ay nangangako. Simula ngayon ay hindi na mang-aabala kay Vivian.
kung lalabagin ko ang panatang ito. Hayaan si Vivian, ilantad ang pagnanakaw ko sa kanyang sistema ng lab ng Grupo Reyes, at pag-angkin ng Predator para dito. Sa lahat. Sa natitirang bahagi ng aking buhay, tatalikuran ng lahat. At sana hindi ako magkaroon ng magandang buhay. Nasabi ko na lahat ng hiniling mo. Ngayon, maaari mo bang ayusin ang sistema? Walang nagmamadali. Pagdating natin sa lab, kung hindi ka ba natatakot na malantad ito? Binibining Evelyn, ito. Hayaan mo siyang umalis. Pasensya na, Ginoong Santos. Nagmamaneho ako kanina, at hindi ko nasagot ang tawag mo. Papunta na ako sa lab ngayon. Darating na ako. Binibini, ayos ka lang ba? Hindi mo ba nakikita kung saan ka pupunta? Ginoong Santos. Ano ang dahilan ng iyong pagdating sa lungsod ng Ning? Kilala mo ako? Ang handaan sa kaarawan ni Matandang Ginang Santos, naroon ako. Bumati ako sa iyo. Siguro, hindi mo na naaalala. Pasensya na, Binibining Reyes. Patawarin mo ako. Walang anuman, ang pagbisita ni Ginoong Santos ay isang karangalan para sa pamilya Reyes. Maaari ko bang malaman kung ano ang dahilan ng pagpunta ni Ginoong Santos ngayon? Binibining Reyes. Ang pinakasilangang silid sa ikalawang palapag ng Villa. Sino ang naroon kanina? Ang pinakasilangang silid sa ikalawang palapag. Iyon ang pinagbabawal na silid. Maaari. Si Sterling ay narito para kay Vivian. Hindi ko hahayaan na makuha ng babaeng iyon ang gusto niya. Ito ang silid imbak. Kanina lang, pumasok ako upang kumuha ng isang bagay. Maliban doon, walang ibang pumasok doon. Anong problema, Ginoong Santos? Ikaw ay... Brad. Ginoong Santos, ano bang pinagsasabi mo? Mukhang hindi siya, o baka itinatago niya. Binibining Reyes. Pag-isipan mong mabuti. Yung kwarto kanina, bukod sa iyo, may iba pa bang tao? Tawagan mo ko kapag naiisip mo na. Sige. Babawi ako sa iyo ng naaayon. Paano nahanap ni Sterling ang mga Reyes? Tumakbo. Baka hinahanap niya si Vivian. Hindi tama. Sa birthday party, pinili pa ni Sterling si Vivian bilang kanyang kasayaw. So hindi sila gaanong magkakilala. Tama nga. Isang babaeng 5 taon sa bilangguan, isang babaeng may bahid. Paano siya magkakaroon ng paraan upang makilala ang tagapagmana ng pamilyang Santos? Baka sinwerte lang siya at napili ng tagapagmana. Okay, Ginoong Santos. Bakit hindi pa gumagana ang sistema? Vivian, binobola mo ba ako? Bakit hindi pa bumalik yung sistema ng lab? Huwag magmadali. Ang pagmamadali, nagpapapangit. Aayusin ko agad. Ikaw. Evelyn, kamusta? Maayos pa ba ang sistema? Walang problema, kuya. Aayusin ko ito saglit. Alam ko na. Tiyak na maayos ni Evelyn ang sistema sigurado. Ah, siya nga pala, kuya, ang bagong batch ng gamot na ginawa natin ay may problema. Kaya mo bang ayusin mag-isa? Huwag kang mag-alala, kuya. Sige. Naayos na ang sistema ng trabaho ko. Magaling. Gaya ng inaasahan kay Binibining Evelyn. Bakit hindi pa rin gumagana? Sa computer na ito, nandito ang lahat ng data para sa anti-cancer na gamot na Life No. 1. Lahat ng file, nasa huling, yugto ng pagsubok sa tao. Kung mag-crash ang sistema, mawawala ang data. Masasayang lahat ng pagsisikap. Ang posisyon ko bilang vice-presidente, mawawala rin. Pasensya na, ang numerong tinawagan mo ay pansamantalang hindi maabot. Ikaw Vivian. Antayin mo. Binibining Reyes. Ano na naman, hindi ba nakarecover ang sistema? Naayos na, pero malayo na ito sa dati. Mas mabagal pa sa kuhol at puno ng bugs. Ang pagsusuri ng datos ng droga dati ay tumatagal ilang segundo lang. Ngayon, kalahating oras na, wala pang 1% ang tapos. Gayun din, nawala ng sistema ang automatikong pag-update. Ipagbigay alam sa lahat ng mananaliksik na i-backup ang lahat ng mahalagang datos.
sa kanilang mga computer. Ang sistema ay malisyosong nahak. Hindi ito maaaring ganap na maibalik. Ito ang pinakamagagawa ko sa ngayon. Aayusin ko ang iba. Oh, Binibining Reyes. I-backup ang mahalagang datos ngayon. Bumalik kayo sa inyong mga istasyon. Hoy, Tae. Evelyn, naayos na ba ang sistema ng lab? Narinig ko na hindi ito stable at maaaring mag-crash anumang oras. Kailangan mong gawin ito ng tama. Ang datos ng lab ay ang core ng Grupo Reyes. Ito ang utak natin. Gagawin ko ang aking makakaya, Tae. Ano ang ginagawa ng Master? Tama. Ang Grupo Santos, ang pinuno sa AI, at IT sa buong bansa. Si Fengzing ay may mga mapagkukunan na namunguna. Matutulungan niya ako, muling itayo, ang sistema ng lab ng Grupo Reyes. Iniisip ang aking napakatalinong apprentice. Kailangan kong mag-ipon ng mas maraming pera para mailabas ko si Lolo sa pamilya Reyes. Tingnan natin kung anong mga orders ang kaya kong kunin. Itong job platform ngayon ay pag-aari na ng Grupo Santos. Kailangan kong tapusin ang initial screening task. Sige, ito na lang ang kukunin ko. Ang nilalaman ng screening test na ito, at sa cybersecurity competition 6 na taon na ang nakalipas, ang sistema ni Player Ya ay halos magkapareho. Baka si Yi ang nag-post. Ginoo, may kumuha ng trabaho at ipinadala nila ang mga sagot sa mga tanong sa screening. Ganoon ka, Giles? Ikaw ba si R? Hindi pa rin nahanap ang sumabotahe sa pamilya Reyes? Tatay, huwag kang magalit. Humingi na ako ng tulong kay Adrian. Malawak ang kanyang network. Tiyak na mahahanap niya ang sumabutahe. Vivian, kapag nahuli ka ni Adrian, asahan mong gugugol ka ng ilang taon pa sa bilangguan. Ang galing ni Evelyn. Hindi tulad ng malas na iyan, na nagdadala lang sa akin ng problema at walang silbi. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa pagsusumamo mo para sa kanya, hindi ko siya papakawalan. Salamat, tatay. Dito. Julian? Anong nangyayari sa pag-develop ng gamot na ito? Paano ito nangyari? Mas malala ang epekto kaysa sa lumang bersyon 6 na taon na ang nakalipas, ngunit mas malaki ang side effects. Sa kabutihang palad, ito ay pagsubok lamang. Kung ito ay pumunta sa merkado, ang reputasyon ng buong Grupo Reyes ay masisira. Bakit mayroong napakalaking kapabayaan? Tatay, pasensya na. Sobrang nagmamadali ako. Gusto kong gumawa ng mga tagumpay ng maaga para mapabilib si Lolo sa akin at pagkatiwalaan ako para ibigay ang kumpanya. Kailangan mong mag-isip-isip tungkol dito. Julian, huwag kang mag-alala. Mataas lang ang expectation ni tatay sa'yo, kaya ganyan siya kahigpit. Naalala ko, yung gamot na ginagawa mo dati, bago ito ilabas sa merkado. Si Vivian lagi mong pinapatest niyan. Baka, pwedeng humingi tayo ng tulong kay Vivian. Tama. Espesyal ang katawan ni Vivian. Siya ang nagpapatunay ng epekto para sa atin. Ang napili. Hahanapin ko siya ngayon din. Vivian, tanggapin mo na lang ang Reg Along ibibigay ko sa'yo. Kung gagalawin mo ako, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Vivian. Vivian, alam ko na nandyan ka. Buksan mo ang pinto, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Anong problema, Julian? Wala ba si Vivian sa bahay? Nandiyan siya. Ayaw lang niya akong makita. Paanong nangyari iyon? Si Vivian ay laging nagpapakatanga, pero ito ay tungkol sa bagong gamot na ina-research mo. Napakahalagang bagay. Bakit siya ganun kalamig? Siya ba ay sinasadya kang patagilin? Sino ba siya para gawin iyon? Lakas ng loob niyang magpahirap sa akin. Vivian, buksan mo ang pinto. Kung hindi, sisipain ko ito. Julian. Okay ka lang ba? Vivian, Kaya ito ang mahalagang bagay na iyong sinabi. Julian, unahin muna ang trabaho. Vivian, pumunta ako ngayon para makita ka. Para humingi ng tulong sa'yo na i-test ang isang gamot. Kung pumayag ka, papalampasin ko na ang araw na ito.
At hindi ko sasabihin kina mama at papa. I-test ang gamot? Oo. Noon, tinulungan ko si Julian na i-test ang mga gamot. Sobrang sakit. Nagpupumiglas ako sa kama mag-isa. At noong lumabas ang bagong gamot sa merkado, siya ang kumuha ng lahat ng karangalan. At noong ini-frame ako ni Evelyn, pumanik siya sa kanya, at personal niya akong ipinakulong. Hindi. Vivian, hindi mo ba nakuha ang pahiwatig, ha? Pumunta ako dito para magmakaawa sa iyo. Marahil ay hindi alam ni Binatang Reyes kung ano talaga ang ibig sabihin ng wastong pagmamakaawa. Siyempre, kahit na lumuhod ka at magmakaawa sa akin ngayon, hindi ko susubukan ang gamot na iyon para sa iyo o ang mga epekto nito. Ikaw, Vivian, paano ka naging ganyan ka walang puso? Dahil kayo ni Kuya ay sobrang lapit, saka mo siya tulungan. Wala akong talento ni Vivian. Vivian, ito ay kailangang gawin mo, itago mo ang iyong masasamang isipan, umalis ka. Bitawan mo ako. Nanay, tatay, may masamang nangyari. Nag-aaway sina Vivian at Kuya. Vivian, ayaw mo ng maayos na paraan? Eh di gusto mo ng parusa, ha? Binatang Reyes, hindi mo ba maintindihan ang simpleng sinasabi? Hindi ko ito susubukan. Mga gwardiya. Binatang Reyes, manatiling tahimik. Ano itong ingay na ito? Umalis kayo. Vivian, anong ginagawa mo? Bitawan mo si Julian. Julian, ayos ka lang ba? Anong nangyayari? Iningan ko siya ng tulong sa pagsubok ng gamot, mabuti akong nakiusap, at siya, inatake niya ako. Nanay, kaya kung panindigan siya. Dumating si Julian para hilingin kay Vivian na subukan ng gamot. Iniisip ko, pagkatapos magtagumpay ang pagsubok na ito, ibabahagi ko sa kanya ang mga resulta ng pananaliksik. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng mga kwalifikasyon upang magtrabaho sa Grupo Reyes. Vivian, si Julian ay nag-iisip lang tungkol sa iyong kinabukasan. Para sa aking kinabukasan, kaya maaari niyang balewalain ang aking mga nais at pilitin akong uminom ng gamot. Dahil tumanggi ako, kumuha siya ng mga bodyguard para harangan ako. Dapat ba akong tumawag ng pulis at sila ang humatol dito? Tumawag ng pulis? Vivian, pakinggan mo ang sarili mo, ano ba ang kalokohan na sinasabi mo? Hindi ba sapat na ang kahihiyan na idinulot mo? Hindi magiging ganyan ka pa basta si Julian. Hindi ba noong 5 taon na ang nakalipas ang pag-unlad ng life number 1 ay dahil sa kanya? Vivian, nasaan si tatay? Hindi ko sinasadya na sisihin ka. Mga bagay-bagay sa bahay. Dapat tayo ang humawak nito mismo. Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, si tatay, ang mag-aayos nito para sa iyo. Hindi na kailangan. Sana mula ngayon, hindi mo na ako aabala. Julian, humingi ka ng tawad sa ate mo ngayon din. Sa susunod, babaliin ko ang mga binti mo. Tatay, ginawa ko ito para sa Grupo Reyes. Kuya, gusto ni tatay na humingi ka ng tawad, kaya gawin mo na lang. Vivian, pasensya na. Vivian, pumunta ka sa aking pag-aaralan mamaya. Kailangan kitang kausapin. Tungkol sa lolo mo? Ito ay ang ulat ng negosyo ng Grupo Reyes para sa nakaraang 6 na buwan. Sa mga nagdaang taon, ang Grupo Reyes ay nahihirapan. Walang blockbuster na bagong gamot. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na ang iyong lolo ay empire na itinayo niya mula sa wala, baka hindi makaligtas. At kung tumanggi pa rin ako, Saka mo na lang papanoorin. Ang imperyong itinayo ng lolo mo ang kanyang imperyo ng negosyo gumuho ng tuluyan. ang buong pamilya Reyes walang sino mang makakapagligtas sa Grupo Reyes. Sa halip, nasa akin na ang itim na tupa na gumugol ng 5 taon sa bilangguan. Vivian, hindi ka ba maaaring maging makatuwiran? Hindi ko kayang panoorin ang gawa ng buhay ni Lolo Masayang. Ako ang magiging experimental na subject para sa gamot. Pero may isa akong kondisyon. Sabihin mo. Kapag lumabas na ang bagong gamot sa merkado, gusto ko ng 70% ng lahat ng kita sa benta ng channel. Hanggang sa tumigil ang produksyon. Nakakatawa, 10% na lang. Di wala. 30%. Bibigyan kita ng 30%, maximum. Sige, 70% na nga. Ipagawa mo sa iyong abogado ang kontrata para sa pagbabahagi ng kita. Vivian, akala mo manloloko ang sarili mong ama? Ang kontrata ay nagbabantay lamang sa mga hindi tapat
Hindi sa mga tapat. Bakit ka nagagalit? Hindi ako makapaniwala na napilitan ako ng munting batang ito. Ang tuso at tapang. Baka mas bagay pa siya na pumalit sa pamilya Reyes kaysa kay Julian pumirma ka ng kontrata ngayong gabi. Bakit nagmamadali? Ikaw lang ba ang gumawa nito? Pwedeng pag-usapan pa natin. Saan lungsod ka? Pwede ba tayong magkita? Ang laking pagkakataon. Si R ay nasa Ning City. Pwedeng mabuksan ito. Siya ay eksperto sa mga sistema ng seguridad. Nasa Ning City rin siya. Sige. Paano kung bukas? Umikot ka. Bumalik sa Ning's Hotel. Si. Muran. Alam ko, marami kang pinagdaanan sa 5 taon na ito, pero mag-anak pa rin tayo. Sana ay kaya mong pakawalan ang nakaraan, tulad noong unang bumalik ka sa pamilya Reyes. Mamuhay ng magkakasundo. Para sa tinatawag na pagkakasundo na iyon, muntik ko nang mawala ang buhay ko. Ngayon, gusto ko lang mabuhay ng maayos. Masyado ka pang bata. Bumalik ka at pag-isipan mo. Hindi ito kailangan madaliin. Nakapirma na ang kontrata. Ngayon, pwede na ba nating subukan ang gamot? Huwag mong isipin na ang pagtulong kay Julian sa pagtest ng droga ay magbibigay sa iyo ng pabor ng lahat. Naniniwala ka bang kaya kung agad pamahalin ka ng lahat? Ang mga mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Ikaw. Array. Vivian. Bakit mo ako itinulak? Vivian, anong ginagawa mo? Evelyn, ninakaw mo talaga ang pangunahing data ng kumpanya. Iyan ay isang krimen. Sasabihin ko kay nanay, tatay, at Julian. Vivian. Sa tingin mo ba si nanay, tatay, at ang ating mga kapatid ay maniniwala sa iyo? O maniniwala sila sa akin? Paano kung magpustahan tayo? Anong ibig mong sabihin? Vivian, paano mo ninakaw ang mga lihim ng kumpanya? Evelyn. Vivian, paano ka naging ganyan kasama? Evelyn, okay ka lang ba? Ayos lang ako, Julian. Pakiusap huwag mong sisihin si Vivian. Talagang hindi niya sinasadya iyon. Sa tingin ko sinasadya niya iyon. Sigurado ka bang ako ang nagtulak? Baka dapat mong tingnan muna ito. Hindi. Hindi iyon ang sinabi ko. Julian, alagaan mong mabuti ang iyong mabait, maselan, maliit na kapatid na babae. Huwag mong hayaan na manakit siya ng iba. Julian, hindi ko talaga sinasadya. Natatakot lang akong mawala ka. Evelyn, ikaw ang magiging paborito kong nakababatang kapatid palagi. Tigil na ang pag-iyak. Babalik na si Xuan. Isasama kita sa concert. Talaga, salamat, Julian. Paano kung isama natin si Vivian? Siya ang pinakagusto kay Zuan. Tama. Puno ng mga kanta ni Xuan ang phone niya. Sige, iyan na ang iyong paghingi ng tawad. Miss, ano ang kailangan mo? Pwede mong subukan bago bumili? Hindi salamat. Ang tagal nang nakatayo sa counter ng babaeng ito, halatang wala siyang pera. Kung hindi mo kayang bilhin, bakit ka nandito? Sayang ng oras namin. Anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin ang name tag mo. Anong karapatan mong magreklamo sa akin? Wala ka namang binili sa tindahan namin. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Isang taong mahirap at masama tulad mo. Marami na akong nakitang dukha. Gumagawa ng malaking issue sa wala. Bitawan mo. Miss, bakit ka ganyan ka walang galang? Sinira mo ang bracelet namin. Ito ay limited edition. Kailangan mong bayaran ang buong presyo. Lahat, tingnan ninyo ito. Hindi niya kayang bayaran yan. At sinira niya ang bracelet namin. Sigurado ka ba? Ganon talaga. Ikaw ang nagbibintang. Pipilit mong magreklamo tungkol sa akin. Wala bang katarungan?
Paano kung tingnan natin ang malaking screen? Hindi! Peking-peke ito. Malamang gawa ito ng AI. Hindi. Ako ay isang technician mula sa Len Corporation. Ang video na ito ay tiyak na hindi gawa ng AI. Sir, tingnan mo ang babaeng ito. Kahanga-hanga siya. Masyadong maraming libreng oras. Hindi, sir. Ang babaeng ito ay tila si Miss Vivian. Kawili-wili. Naaalala ko, ang security system ng Hualong Mall ay ininstall ng ating Grupo Santos. Maliban sa R na iyon mula 6 na taon ang nakalipas, ang ating sistema ay hindi kailanman na-break. Si Miss Reyes ay talagang kahanga-hanga. Siyasatin mo ang buong nakaraan ni Vivian. Opo, sir. Sana ngayon makuha ko ng maayos ang order at ang 5 milyong komisyon ko ay siguradong makukuha. Sterling, ay gumastos ng 5 milyon para kunin ako para ayusin ang isang teknikal na problema. Iyan si Sterling. Demonyo, di ko kayang makipaggulo sa kanya. Kaya pala siya ang prinsipe ng mga piling tao sa Maynila. Talagang todo-todo siya. Mapanganib man o hindi. Walang pagsisikap, walang tagumpay. Vivian, talagang tumakas siya. At nakaganyan pa. Palihim na pumapasyal. Sino ang kanyang makikilala? Ginoo. Ako si Iris. Kumusta? Ako si Sterling. Sterling. Ang date ni Vivian. Paano naging Crown Prince ng Beijing Circle? Sterling. Binibining Ramos. Mukha kang sobrang kahawig ng isang kakilala ko. Talaga? Ang galing ng coincidence, no? Pero sa mundong ito, maraming tao ang magkakamukha. Talagang coincidence. Ipapakilala ko kayo balang araw. Salamat. Excuse me, medyo nauuhaw ako. Ang init yata ngayon. Bakit hindi mo tanggalin ang sombrero mo? Sterling, wala siyang mapapansin, di ba? Teka, Vivian, para sa 50 milyong dolyar. Bigla-bigla mong sinasabing ibababa mo ang proyekto? Ano yun? May bagong proyekto. Sa proyekto ni Ginoong Santos, nagkakasalungat ang oras. Ang kabilang partido ay nag-alok ng mas mataas na presyo. Sana maintindihan mo, Ginoong Santos. Ang proyektong ito, may tiwala ka ba? Bigyan mo ako ng 6 na buwan. Masyadong mahaba ang 6 na buwan. Bibigyan kita ng 3 buwan. Kailangan ko ng isang kuponan. Pangunahan ko ang aking elite team upang tulungan ka sa buong panahon. Si Sterling ay makikipagtulungan sa akin sa proyektong ito ng magkasama. Kaya ibig sabihin, sa susunod na 3 buwan, kailangan kong makipagtulungan kay Sterling. May problema?
Walang problema. Sarap makipagtrabaho sa'yo, Ginoong Santos. Sarap makipagtrabaho sa'yo. Tumigil ka diyan. Buong araw kang wala. Saan ka ba galing? Namili. Nakipagkita sa mga kaibigan. Mga kaibigan? Nasa bilangguan ka ng 5 taon. Anong mga kaibigan ang mayroon ka? Huwag mong sabihin sa akin na nakikipagkita ka na naman sa mga kahina-hinalang tao na iyon. Kasalanan ko ito. Lumabas ako ngayon at nakita ko si Vivian na may kasamang lalaki. Narinig ko rin, sila ay nag-uusap tungkol sa pera at mga deal. Nag-alala ako baka siya ay maloko. Kaya ako, Vivian, totoo ba ang sinabi ni Evelyn? Vivian, pasensya na. Nag-aalala lang ako sa iyo. Kaya, huwag mong sisihin si tatay. Ako na lang ang sisihin mo. Ikaw nagsabi niyan. Evelyn? Vivian, sobra na iyan. Paano mo nasaktan ang sarili mong kapatid? Hindi siya ang kapatid ko. Hindi rin kayo ang pamilya ko. Vivian, pakinggan mo ang sarili mo. Anong kalokohan iyan? Gusto mong makulong muli, hindi ba? Ano man, Sebastian, kumalma ka. May mahahalaga tayong bagay. Ikaw ay nasa edad na para magpakasal. Sa 3 araw, ang pamilya Mendoza ay magho-host ng isang piging. Pumunta ka at palawakin ang iyong pananaw. Si Binatang Mendoza ay nagkagusto sa iyo. Magkakilala kayo. Kung magtagumpay, ikakasal kayo. gusto mo akong pakasalan ang gago na iyon. Pinipilit mo akong pakasalan ang lalaking iyon. Ang pamilya Ning at ang pamilya Mendoza, mga tagapagmana ng negosyo, mas higit pa iyon sa nararapat sa iyo. Noong nakaraang pagkakataon, nagalit ka kay Binatang Mendoza. Sa pagkakataong ito, siya mismo ang humiling sa iyo. Kung hindi ka pupunta, kukunin ko lahat ng gulo mo at sasabihin ko ang lahat sa iyong lolo. Pupunta ako. Pwede mo ba akong gawan ng pabor? Sabihin mo ang presyo mo. Kumusta, Ginoong Mendoza? Ito ang aking walang kwentang anak na babae, si Vivian. Noong nakaraang pagkakataon, nagalit siya kay Binatang Mendoza. Pakiwalaan na lang. Tay. Siya ang babaeng hinahanap ko. Isasama ko siya. Binibining Reyes, gusto mo bang magkabayo? Si. Paumanhin. Itong anak ko, masigla siya. Malamang interesado siya sa latigo na hawak ni Binatang Mendoza. Hindi ko inaasahan na gusto mo rin ang latigong ito. Huwag kang mag-alala. Titiyakin kong maramdaman mo ang kagalingan nito. Vivian, sinabi ko yung magdahan-dahan, hindi mo ba ako narinig? Mukhang ang kalusugan ni Binatang Mendoza ay hindi masyadong magaling. Vivian, ang tatay mo ay pumirma ng kontrata na ibebenta ka sa akin. Ikaw na ngayon ang babae ko. Pwede kong gawin ang kahit anong gusto ko. Maglibang tayo. Lakas ng loob mong hagupitin ako? Binatang Mendoza, hindi mo ba gusto ang latigo na ito? Sasatisfy kita ngayon din. Oh, tao! Nagbabayad ba ako para sa isang palabas? Kunin siya. Vivian, hindi ba ikaw dapat ay nakikipagkarera ng kabayo kay Binatang Mendoza? Anak, anong nangyari sa'yo? Nanay, itong babaeng ito ang humampas sa akin. Ginang Reyes, ganyan mo ba pinalaki ang anak mo? Bueno, Ang pamilya Mendoza ay hindi pa nakaranas ng ganitong kahihiyan, nanay. Gusto ko ang babaeng ito, na maging alipin ko. Ginoong Reyes, ano sa palagay ninyo? Gawin ang gusto ng mga Mendoza. Sino ang may lakas ng loob? Sterling, ano ang ibig mong sabihin? Siya ang babae ko.
Pakisuyo, huwag mo siyang galawin. Vivian. Ikaw at si Sterling. Ginang Reyes. Wala akong pagkakataong sabihin sa inyo. Nagkikita kami ni Vivian. Siya ang kasintahan ko. Ano? Paano naging posible iyon? Ginoong Santos, nagkakamali ka ba? Si Vivian ay hindi karapat-dapat sa iyo. Pero gusto ko siya kung ano siya. Kahit na, ang pananakit ni Vivian ng tao ay mali pa rin. Hindi naman aabuso ni Ginoong Santos ang kanyang kapangyarihan, di ba? Siyempre hindi. Gumagawa lang ako ng katarungan. Katuwang wing. Ibenta ng maaga ang sapi ng Grupo Mendoza. Kapag malapit ng madilis, simulan mong bumili. Opo, Ginoong Santos. Ikaw na walang hiya. Humingi ka agad ng tawad kay Ginoong Santos. Ginoong Santos, nagkamali ako. Hindi ko alam na si Vivian ay babae mo. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Patawarin mo ang pamilya Mendoza. Gusto mo ng tawad ko? Hindi pa kasalan mo siya. Tay, nanay, hindi ko siya pakakasalan. Ang pamilya Mendoza ng lungsod Ning, isang negosyong ikalawang henerasyon. Iyan ay magandang kapalaran para sa iyo. Hindi ko siya pakakasalan. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Evelyn. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Wala akong ginagawa ng libre. Ano ang kondisyon mo? Samahan mo ako ng isang araw. Sa huli, hindi na makakatakas. Siya ba? May kakaibang fetish. Kaya niya akong tiisin sa ganitong estado. Hayaan mo siyang mag-isip ng kahit ano. Tama. Ang pamilya Mendoza ng Ning City. Isang mayamang pamilya, hindi ka nila tutulungan. Ang pangungusap na iyan, paano mo nalaman? Kiss mo ako. Baka pagkatapos, sasabihin ko sa'yo. Kaya may kakaibang fetish talaga siya. Ang panunood sa kanyang mag-alala at mag-isip ng sobra ay talagang nakakatuwa. Hindi ba niya alam na kilala siya bilang buhay na demonyo? Yakapin at kiss siya, bangungot sa loob ng 3 gabi. Pero ang isang malaking CEO ay hindi malamang maglagay ng bug sa akin, di ba? Kalimutan mo na, ako na ang mag-aalam. Ginoo, handa na ang pulong. Magsimula na ba tayo? Simulan. Kailangan ko bang pumasok din? Magiging hindi angkop. Pagkatapos ng lahat, kasi may kinalaman ito sa mga lihim ng kumpanya mo. Gantihan ng kabutihan. Bumawi ng pabor. Binibining Reyes. Maupo po kayo. Umupo ka rito. Tapos umupo ka sa kondonggen ko. Simulan ng ulat. Simulan ng ulat. Ito ang aming bagong all-in-one na katulong sa opisina app. All-in-one na pagsasama. Seguridad ng datos ay garantiyado. Teka, ang module na ito ay may depekto sa coding. Madali itong mapapasok ng Trojan. Kapag napasok, tatagas ang mga lihim ng kumpanya. Talaga? Oo, anong nangyayari? Binibini, nakikita mo ng mata mo ang mga depekto sa coding? Hindi mo kailangan ng test run? Ang pagdevelop ng sistemang ito ay ginawa ng Grupo Santos, mga nangungunang eksperto, lamang. Sabi ng expert team, perpekto ito. Bata, naiintindihan ko na gusto mong magpakitang gilas sa harap ni Ginoong Santos, pero hindi ito laro at hindi ito lugar kung saan maaari kang pumuna. May depekto talaga. Kaya kong pasukin ngayon din. Ngayon din, kaya kong pasukin. Talaga. Ang yabang. Paano magagawa iyon? Imposible. Tama. Sa tingin ko, nagyayabang lang siya. Babala. Nilalabag ang sistema. Babala. Natukoy ang panghihimasok. Matagumpay na nalabag ang sistema. Nako.
Ay, masyado akong nahumaling. Nakalimutan kong magtago. Tungkol sa mga huling pag-aayos ng proyekto, iiwan ko yan kay Binibining Reyes. 50 milyon. Katuwang Wing. Gumawa ng kontrata. 50 milyon? Nakakuha ako ng 50 milyong deal. Talagang nagwiwaldas ka. Mabuhay ang prinsipe. Tapos na ang pulong. Tara na. Aalis na ako. Sandali, Binibining Reyes. Oh. Dapat ba kitang tawaging Ran? Ano ang sinabi mo? Hindi ko maintindihan. 6 na taon na ang nakalipas. Sa Global Cybersecurity Competition, tinalo mo si Y para maging kampyon. 5 taon na ang nakalipas. Ang sistema ng R&D ng Grupo Reyes, biglang lumitaw. Pinataas nito ang kahusayan ng Grupo Reyes, ng 60%. Pagkatapos, nawala siya. Makalipas ang 5 taon. Sa 8-order platform. Isang matagal ng order, sa wakas ay kinuha. At pumasa sa unang screening. Ilang araw pagkatapos. Ang security system ng Huanong Mall ay na-breach. Nakuha niya ang footage na akala niya ay makapagpapatunay ng kanyang kawalang sala. Pero ang hindi niya alam, Hualong Market ay gumamit ng security system ng Grupo Santos. Sa buong mundo, iisa lang ang tao ang makakabasag nito. Ran. Ako, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sa pagitan ng nobyo at nobya, ang pinakamahalaga ay katapatan. Huwag mong kalimutan ng sinabi mo. Mga kondisyon. Maaari kong pangalanan ang aking mga kondisyon. Sandali. Hindi dito. Mabuti ito, tama? Ito. Hindi magandang ideya. Ano ang kinakatakutan mo? Ito. Ako ang nagdedesisyon. Saka, malamang hindi. Napakaraming tao ang pumapasok at lumalabas. Makikita tayo. Ginoo, hiniling mo sa akin na ihanda ang panukalang proyekto at ang paghahati-hati ng gawain ng koponan. Narito na lahat. Malapit na dumating ang koponan. Wala akong nakita. Ang liwanag ay masyadong maliwanag kanina. Nasilaw ang aking mga mata. May kailangan ka ba? Wala. Pababalikin ko ang koponan mamaya. Mauna ka na. Sinabi mo bang dito kanina? Dito ba ang pulong natin? Ano pa? Kaya ano ang naisip ni Binibining Reyes? Napunta doon ang isip ko. Hello, Vivian, inatake si lolo mo. Nasa emergency room na siya ngayon. ano? Dadating ako agad. Anong problema? Ginoong Santos, inatake si lolo ko. Kailangan kong bumalik. Saka, ihatid kita. Hindi. Nasa kritikal na yugto ang proyekto. Kung aalis ka ngayon, masasayang ang trabaho ngayong araw. Tatawag ako sa iyo, kung may mangyari. Huwag kang mag-alala. Katuwang Win, pakisamahan si Binibining Reyes palabas. Opo, sir. Si, Nasaan si Lolo? kayo ba ay may sinabi sa kanya na nag-trigger ng atake niya? Vivian, nababaliw ka ba? Bitawan mo ako. Mom, tulong. Vivian, bitawan mo siya ngayon din. Anong ginagawa mo? Vivian, anong sinusubukan mong gawin? Sabihin mo sa akin kung nasaan si Lolo. Sige, sasabihin ko sa iyo, huwag mo lang saktan si Evelyn. Lolo, ayos lang siya. Siya ay inilipat sa Grupo Reyes na St. Lydia Private Hospital. Excuse me, nasaan si matandang Ginoong Reyes? Aling silid? Na-transfer si matandang Ginoong Reyes mga 10 minuto lang ang nakalipas. Ano? Saang ospital? Nagpadala si Ginoong Reyes ng tao para sunduin siya. Hindi ko alam ang detalye. Sebastian. Vivian, nasa ospital ako. Hinihintay kita sa silid. 666. Sige. Pupunta na sana ako sa iyo.
Nasaan si Lolo? Vivian. Ang matanda, binigyan ka ba niya ng jade pendant ng tagapagmana? Sinabi ni Lolo na huwag sabihin kahit kanino. Paano niya nalaman? Kaya binigyan ka nga niya. Ibigay mo ang pendant. Pirmahan mo ng kusa ang kontrata ng pagtalikod sa mana. Kung hindi mo na makikita ang iyong lolo. Kaya nagmamadali kang ipakasal ako kay James. Dahil natatakot kang makipag-agawan ako sa mana ng Grupo Reyes. Mabait kang bata. Ayaw mong makita ang iyong lolo na atakihin ulit. Huwag mo siyang galawin. Kung gayon, maging mabuting babae ka at sumunod. Pirmahan mo. Hindi ako pipirma. Ilan siya? Hawakan ang kamay niya. Pindutin ang kanyang fingerprint at pirmahan ang kontrata. Hindi ito tamang proseso. Tanga. Kasama na niya ngayon si Sterling. Sa tingin mo, inaasahan mo pa ba na ibigay sa iyo ni matandang Ginoong Reyes ang mana? Bilisan mo. Bakit siya? Sino? Sterling. Hoy, Ginoong Santos. Sinabi sa akin ni Vivian na may sakit si matandang Ginoong Reyes. Nasa baba ako ng ospital. Nasaan si Vivian? Ano ang gagawin natin? Gisingin mo siya. Ginoong Santos, pupunta na kami diyan. Ginoong Santos. Ako na. Si Vivian ay isa sa pinakamahalagang tao para sa akin. Sana kapag wala ako, mapangalagaan siya ni Ginoong Reyes para sa akin. Hayaan mo siyang manatili sa akin ng ilang araw. Kapag gumaling na siya, ako na mismo ang magbabalik sa kanya. Si. Ayos lang ako. Simula ngayon, huwag kang kumilos ng mag-isa. Nakuha mo? Hindi ko inaasahan na magiging ganyan sila kalupit. Kamusta si Lolo? Si matandang Ginoong Reyes ay ligtas sa ngayon. Makakaisip ako ng paraan. Ilalabas ko siya. Mukhang hindi na ako makapaghintay. Ginoong Santos, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pabor? Sige. Kahit anong numero. Pero, kailangan mong pumirma ng pangmatagalang kontrata. Sterling, talaga bang ganyan ka nagmamalasakit kay Vivian? Kung malaman ng binatang Santos na pinagmalupitan natin si Vivian, natatakot ako na targetin niya ang pamilya Reyes. Mukhang oras na para magdaos ng salo-salo para sa kanyang pagbabalik. Upang opisyal na ipahayag sa mundo na siya ang panganay na Binibining Reyes. Pero, si Lolo ay may sakit pa rin. Natatakot akong hindi siya makadalaw. Hindi ba yun hindi nararapat? Ano ba, talagang hindi ko maaaring payagan si Vivian na bumalik sa pamilya Reyes ng hayagan. Ginoong Santos? Ginoong Reyes, narinig ko na gusto mong magdaos ng selo-salo para sa pagbabalik ni Vivian. Bilang kasintahan niya, gusto kong makipag-host sa inyo ng pamilya Reyes. Ano sa tingin mo? Talaga palang si Sterling ay ganyan kalaki ang pagmamalasakit kay Vivian. Maganda iyan. Sa 3 araw, ang ika-apit na be ay isang magandang araw. Sa araw na yun tayo. Si Vivian, hindi kita hahayaang makapasok sa pamilya Reyes. Sisiraan kita. Bakit kayo nandito lahat?
para sa salu-salong pagbabalik. Isang munting maya mula sa probinsya ay tiyak na sobrang pinalad para mapansin ni Sterling. Claire, mas mabuting mag-ingat ka mula ngayon. Si Vivian ay walang awa. Hindi siya nang ahas na puntiryahin ka dati. Ngunit ngayong siya ay may suporta ni Sterling. Sino ba ang makakaalam ng mga lalang niya? Sterling hindi man lang siya gusto. Mayroon siyang unang pag-ibig sa kanyang puso. 6 na taon ang nakalipas. Nakilala niya siya sa isang kompetisyon sa cybersecurity. 6 na taon na siyang naghahanap sa kanya. Talaga? Kaya si Vivian pala mula pa sa simula. Nandaya siya. Tiyak na hindi alam ni Sterling ang kaduda-dudang nakaraan niya. Sasabihin ko kay Sterling ngayon din. Claire. Kumusta Sterling? Naalala mo ba ako? Hindi. Magpakilala ulit ako. Ako si Claire Garcia, ng pamilyang Garcia. Ginoong Sterling, gusto ko sanang bigyan ka ng babala na si Vivian ay isang nahatulang kriminal. Siya ay nahatulan dahil sa pagnanakaw ng mga lihim ng Grupo Reyes. Nagsilbi siya ng 5 taon sa bilangguan. Sumulat din siya ng mga malalaswang liham sa aking kapatid na si Adrian. Huwag mong hayaang lokohin ka niya. Dati niyang hinahabol ang kapatid mo. Oo, pero hindi siya nagustuhan ng kapatid ko. Ang nagustuhan ng kapatid ko ay si Evelyn. Bueno, napakasama ng panlasa ng kapatid mo. Vivian, isang babaeng tulad mo, isang ex-convict, ay talagang hindi karapat-dapat kay Sterling. Ang pamilya Reyes si Evelyn lang, ang karapat-dapat na maging panganay na Binibining Reyes. Sterling, bakit may asong tumatahol? Vivian, ikaw. Ingatan mo ang iyong asal. Sa dami ng mga business elite at mararangal na pamilya sa paligid, ang magalit ay nagmumukha kang bulgar. Ngayon, tayo'y sumalubong sa mga bituin ng kaganapan ngayong araw Ginoong Sebastian Reyes at Binibining Vivian Reyes sa entablado. Maraming salamat sa inyong lahat sa paglaan ng oras mula sa inyong abalang schedule upang dumalo sa homecoming banquet na ito. Ito ay aking malaking karangalan na buong pagmamalaking ipakilala ang aking anak na babae, ang panganay na anak ng pamilya Reyes, si Vivian Reyes. Ngayon, salubungin natin ang bituin ng pagdiriwang ngayon si Ginoong Sebastian Reyes at si Binibining Vivian Reyes sa entablado. Ngayon, nais kong pasalamatan kayong lahat sa paglaan ng oras mula sa inyong mga abalang schedule upang dumalo sa salu-salong ito para sa pagbabalik. Ako'y pinarangalan na formal na ipakilala ang aking anak na babae, ang panganay na anak ng pamilya Reyes, si Vivian. Ngayon, hayaang magsalita ang aking pamilya. Vivian, natagpuan ka na ni Mommy. Maligayang pagbabalik. Vivian, maligayang pagbabalik. Iprotektahan ka lagi ng kuya mo. Vivian, kahit na 5 taon na ang nakalipas, napunta ka sa bilangguan dahil sa pagnanakaw ng mga lihim ng kumpanya. Mahal pa rin kita. Ibibigay ko sa iyo ang kahit ano. Kahit anong gusto mo. Hindi ako makikipag-agawan sa iyo. Hanggat pinapayagan mo akong manatili sa pamilya Reyes. Si Evelyn ay talagang kaawa-awa. Biktima rin siya. Oo nga, si Binibining Evelyn ay sobrang bait. Maganda at mabait. Kung ako ang tatanungin, si Evelyn ay mas mukhang panganay na anak ng pamilya Reyes. Sa wakas, hayaan natin ang ating bituin si Binibining Vivian na magsalita. Una sa lahat, ang makabalik sa pamilya Reyes, labis akong nagpapasalamat. Mahal ko rin ang bawat miyembro ng aking pamilya. Salamat sa inyong lahat. Pangalawa, nais kong formal na ipahayag na ako ay mamumuno sa Grupo Reyes. Tingnan ninyo, lahat, ito ay ibinigay sa akin ni Lolo. Ito ay kumakatawan sa Grupo Reyes ang jade pendant ng taong nasa kapangyarihan. Diyos ko, si Vivian ay magiging CEO ng Grupo Reyes. Napakabatang CEO ng Grupo Reyes. Kaya ba niya iyon? Vivian, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang nagpaalam sa iyo na pumunta rito at i-anunsyo ang pagiging tagapagmana mo? Ngayon gusto ko ring ipahayag ang isang bagay sa lahat. Iyon ay, 5 taon na ang nakalipas. Ang pagnanakaw ng Grupo Reyes ng mga lihim pangkalakalan ang katotohanan. Ano? Lahat, pakitingnan. Evelyn, ikaw. Imposible. Tiyak na pinatay ko ang mga kamera. Ang taong nagnakaw ng mga lihim ng kumpanya ay si Evelyn pala.
Kaya si Vivian ay pinaratangan at ipinakulong. Si Evelyn, dapat ang nasa bilangguan. Hindi, puro peke lang yan. Huwag magmadali. Mayroon pa. Lahat, pakinggan ninyo ang recording na ito. Ako, si Evelyn, ay nangangako na mula ngayon, hindi ko naguguluhin si Vivian kung sisirain ko ang panatang ito. Kaya ang ilantad ni Vivian ang pagnanakaw ko ng kanya. Sistema ng lab ng Grupo Reyes, at ang kredito sa paggawa nito, sa lahat. Naway pabayaan ako ng lahat, at mabuhay ng miserable. Ano? Ang sistema ng Grupo Reyes ay ginawa ni Vivian? Naku, ang galing ni Vivian! Lahat, pakitingnan ang kontratang ito. Lahat, tingnan ninyo ang kontratang ito. Pagkatapos ilunsad ang bagong gamot, gusto ko ng 70% ng kita mula sa lahat ng channel sales hanggang sa huminto ang produksyon. Mangyaring humanap ng abogado upang gumawa ng kontrata para sa profit sharing. Ito. Ako. Ang dalawang bagong pag-unlad ng gamot ng Grupo Reyes, sumali ako sa pareho. 70% ang aking bahagi. Vivian, anong kalokohan ang sinasabi mo? Peke. Peke lahat. At ang jade pendant na iyon sa kanyang kamay, peke rin. Bilisan mo. Patayin mo na ang malaking screen na iyan. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob. Ibinigay ko sa kanya ang jade pendant na iyon. Sino ang nagsabing peke ang pendant? Lolo, Ako mismo ang nagbigay nito kay Vivian. Lolo, Ang welcome party ng aking apo, syempre kailangan kong pumunta. Ang simbolo ng autoridad ng Grupo Reyes, ang Jade Pendant, ako mismo ang nagbigay nito sa aking apo Vivian. Mula ngayon, ang Grupo Reyes ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. At ako naman, Lola Santos, kasali ako. Lola Santos. Sa pag-uwi ng magiging manugang nating babae, may handaan. Paano ko ito palalampasin? Naku! Nandito rin si Matandang Ginang Santos. Ang galing ng mga bisita. Ngayon yan ang tunay na babae. Ang swerte ni Vivian. Narinig mo ba yon? Si Matandang Ginang Santos kakatawag lang kay Vivian na manugang niya. Para na yung anunsyo. Ginang Santos, tagal na kitang hindi nakikita. Ang hiling ko sa wakas ay matutupad na. Evelyn, arestado ka dahil sa hinalang pagnanakaw ng mga lihim ng kalakalan, maling paratang, at pandaraya. Huwag, nanay, tatay, ayaw kong pumunta sa kulungan. Sebastian, Evelyn. Kung ganoon, mayroon din akong anunsyong gagawin. Si Vivian. Ang babaeng hinahanap ko sa loob ng 6 na taon. Siya ang una kong pag-ibig. Si Vivian ang aking mentor. Kaya si Evelyn ay isang manloloko. Kaya naman wala siyang alam sa coding at pinagawa ako na muling itayo ang buong sistema nila. Buisit? Mentor, hinanap kita kung saan-saan. Mentor? Vivian, pakasalan mo ako.